Bettina POV. Nakatulala ako sa kawalan sa loob ng sasakyan namin, dahil pagod na pagod ako sa mga activities sa school namin, na minsan ko noon absent ako, kapag hindi ko daw nagawa ang mga yon ay hindi ako graduate. Hikab lang ako ng hikab. Pero akala ko lang ay huminto lang si Dion para mag-drive-thru kami, pero hindi pala. Dahil tinanggal niya ang aking seatbelt, at pinaupo sa kandungan niya. Inaantok akong tumingin sa kanya. Tapos nagulat na lang ako, nang bigla na niyang hawakan ang aking then hinahalikan niya ako. Pababa sa aking leeg. Ang bilis naman niyang gumalaw. Dion, bulong ko dahil nagpaubaya ako sa gusto niyang mangyari, tsaka hindi ko naman kayang hindian siya, idagdag mo pa na hindi ko na alam kung saan ako bamaling. That's it, wife, call my name. Husky niyang sabi habang abala siya sa akin labi. Ye, bulong ko ulit, habang hawak-hawak ko ang kanyang buhok, para doon kukuha ng puwersa. Tapos mabilis pa ang kanyang mga kamay na gumalaw, dahil ang kaliwa niyang kamay ay nasa taas ko. Habang binababa niya ang suot kong dress, sinipat ko naman kung nasaan kami, sa madilim kaming lugar, yung tipong walang ilaw dahil tulog na ang mga mamamayan na nakatira dito. Hubby, bulong ko dahil nararamdaman kung tinanggal na niya ang hook ng aking habang patuloy siya sa kanyang ginagawa, juice-colored making inside the car. Napabulong na naman ako, nang sinakop ng labi niya ang raisin ko. Na ngayon ay nagmamalaki na. Wife, ang mo talaga, at hinding-hindi ako mag-asawa sa piling mo, mahal na mahal kita. Te amo. Sabi naman niya habang ang isa niyang kamay ay nasa tiyan ko na, bakit ba ang galing-galing niya sa ganitong bagay? Gusto ko yan, bulong ko sa kanya, habang dinadama ang bawat haplos niya sa akin. Please what, wife? Tanungin niya sa akin pero patuloy pa rin siya sa paghawak sa akin. That was great, wife, sabi pa niya habang yakap-yakap niya ako. Tapos sinubsob niya naman ang mukha sa chest ko. Nagising ako na may suot na ako, at nasa loob na ako ng kwarto namin, at suot ko ang damit ng asawa ko, na parang dress na sa laki. At napangiti na lang ako, dahil nakayakap si Dion sa akin. Good morning, hubby, sigaw ko sa kanya at napabalikwas naman siya ng 10 oras, at nahulog pa siya sa kama. Tawa ako ng tawa dahil sa itsura niya na parang bata. At syempre di na ako naiiyang sa 6-pack abs niya. Wife, my eardrums hurt, you want me to become deaf? Sabi pa niya. Sorry hubby, I can't stop to shout, kiss na lang kita. Kaya bumaba ako sa kama, at umupo sa kandungan niya at hinalikan siya. Hihiwalay na sana ako pero hinawakan niya ang bewang ko, at naglapat ang mga labi namin, mga 30 minutes bago kami naghiwalay, at hinahabol namin ang hininga namin. That was delicious breakfast ever, sabi pa niya at kindat pa ang loko. Maliligo lang ako, sabi ko sa kanya, pero nagulat na lang ako nang tumayo siya, at binuhat niya ako papasok sa banyo. At what did expect, ligo lang ang gagawin namin, it's a no. Nakapaglamangan pa kami sa loob ng banyo, dahil parang walang pagod-pagod ang makong, kaya dumiretso kami sa walk-in closet namin. Nakabalabal lang siya ng towel sa may bewang niya, at lantad na lantad ang abs niya. Nakatalikod ako sa kanya, dahil naghahanap ako ng panloob ko, pero nagulat na lang ako nang may pumasok, dahil nakatalikod lang ako. Bulong ko na lang, dahil sa kababalaghan na ginagawa na naman niya sa akin. You make me always wife, sabi niya habang yumayakap sa likod ko. Ang adik niya talaga, laging handa kahit kagagaling lang sa trabaho, sige lang ng sige. She, hindi naman kita pinagbabawalan na gawin lahat ng gusto mo, ang akin lang ay pagpahingahin mo ako, saka magbihis ka na nga, talagang may balak kang buntisin ako Sabi ko ulit sa kanya. Well, that's my plan, wife. Walang patumpik-tampak niyang sagot sa akin, sabay wink at nakasuot na pala siya ng damit, loko-loko talaga ta. Height pagod much ako sa mga kalokohan niya. Nauna nang bumaba si Dion, dahil sabi ni Yaya Claring na dumating daw ang mga darkest, kaya tumungo na lang ako bilang tugon, bago ako nagbihis ng presentable, baka kasi magalit na naman ang asawa ko, kapag ganito ang damit ko. Nang matapos akong magbihis, ay bumaba na ako at nakita ko sila sa living room. Kaya pumasok ako doon. Pero nang makapasok ako ay halatang gulat na gulat sila. Napakamot na lang ako sa ulo ko, habang naglalakad papunta sa pwesto ng asawa ko.
Kanina ka pa dyan. Natataranta na tanong ni Tristan. Kaya napailing ako. Hindi kakapasok ko lang, bakit may dapat ba akong malaman, o marinig galing sa inyo? Sabi ko sabay upo sa tabi ng asawa ko. Naprente lang na nakaupo. Buti naman, may sinasabi siya pero binulong lang niya, kaya pinaulit ko iyon. Ano pakiulit please? Makapagbulong ka kasi dyan ay wagas, tanong ko sa kanya, dahil hindi ko naman talaga narinig. Wala, sabi ko magandang umaga prinsesa, sagot niya sa akin na ikinangiwi ko, hetong si Tristan may paseker sekreto nang itinatago sa akin. Ewan ko sa'yo, may tinatago ka nga sa akin, you're so weird sa point na ito, halatang may tinatago. Hoy Kuya Christian walang lihim na hindi na ibubunyag, tandaan mo yan, sabi ko sa kanya, at naramdaman ko na lang may pumulupot sa bewang ko. At syempre sino pa ba? Kamusta na ang pag-aaral mo prinsesa? Tanong naman ni Christian sa akin, na para bang iniiba ang usapan. Oh, nandyan ka pala, akala ko multo ka na. Natatawa na sabi ko kay Christian. Grabe ka naman sa akin princess, ang mean mo, mapanakit, sabi naman niya, kaya napatawa na lang ako dahil sa inaasta niya. Nga pala yung nagte-text sa akin, alam ko na kung sino siya, sabi ko sa kanila, at sabay-sabay silang napatingin sa akin. Talaga, napapalaking mata na sabi ni Chad, na para bang hindi ka pa kapaniwala. Oo nga, parang hindi ka naman naniniwala sa mukhang ito, sa ganda kong ito, jeez. Napapailing na sabi ko at kwento ko sa kanila, kung bakit ko alam. Kasi tumawag siya sa akin, noong nakaraang araw. Nakaupo ako sa veranda ng bahay namin, dahil gusto kong magpaangin at hintayin ang asawa ko. Di naman ako makalabas, dahil ang daming nakabantay sa akin. Nang biglang nagring ang cellphone ko. Unknown calling. Sinagot ko na lang baka importante. Hello, sagot ko habang nakahiga ako sa kama namin, wala ang asawa ko dahil emergency daw siya. Good evening sweetie, sabi ng nasa kabilang linya, kaya napakamot ako sa aking ulo. Habang pinapakinggan ang boses niya, na para bang binubusasan ko siya. Ikaw nga, ikaw ang nagpapadala ng mga text message hindi ba? Sino ka ba? Tanong ko ulit sa kanya, kaya naging alerto ako, tsaka umupo. Easy sweetie. Hinay-hinay lang, nga pala kamusta ka na? Sabi niya sa akin kaya natatawa ako ng konti. Ano sa tingin mo? Supladang sagot niya, tiyak ka humiga ulit. Hoy Alan Cruz tinatawag ka ng mom mo, sigaw na sabi ng nasa kabilang linya. I think nasa 40 mid ang age niya, kaya tumatawa ako, dahil doon sa mga sinasabi niya. Manang, pagmumura na sabi niya, at biglang namatay ang call. Ayon nga Alan Cruz ang pangalan niya, bali wala kong sabi ko sa kanila, pero lahat sila natahimik, tapos ang iba ay galit na para bang gusto ng manakit. Hep, ano ang mga nangyayari dito? Tanong ko ulit sa kanila, pero nagkatinginan sila, parang nag-uusap-usap sila gamit ang kanilang mga mata. Dion ano ang nangyayari? Tanong ko sa asawa ko, na tahimik din na akala mo ay nag-iisip, bago siya tumingin sa akin. Let's change mobile for a while wife, yun lang ang sinabi niya, tapos kinuha ang cellphone ko sa may bulsa ko. Guys let's make a plan, si Chad. Yeah we need to make a plan Tristan. Naguguluhan ako sa mga galaw at salita nila, kaya nakasimangot na lang ako nang nagsitayuan sila, tsaka pumasok sa office nila, at ako na lang dito nag-iisa, nakatunganga. Bakit naman sila ganun? Nagpasya na lang ako na pumunta sa kwarto namin, kaysa mabaliw ako sa boredom. Pagpasok ko ay kinuha ko ang laptop ng asawa ko, dahil wala naman na akong gadget. Tapos nilog in ko ang Facebook ko dito. Pag-open ko pa lang ay nangunguna ang group chat na ginawa ni Maya. Kaya napangiti na lang ako, dahil mukha ko ang wallpaper niya. Charis, what's up madlang people? Maya, ingay nasa meeting ako. Glidel, bakit ikaw lang ba? Maya, ay oo nga pala. Charis, ang minyo sa akin. Rina, hayaan mo na Charis. Elia, kamusta madlang people? Ella, naglalabasan ang mga sexy tulad ko. Poliana, nakakamiss si Zirlak. Ni, sinong Zirlak? Charis, malalaman mo din pagdating ng panahon. Ang ingay nila kaya hinayaan ko na lang sila, tapos manood na lang ako ng mga video, yung mga viral video sa Facebook,
para maibsan ang board ko, dahil iyong mga magagaling ay iniwan ako, na para silang biglang nawala. Glidel POV. Nasa private office kami, dahil kilalang kilala ko kung sino ang Alan Cruz na yon. Siya lang naman ang anak ni Don Vicente, kaya kilalang kilala ko siya mula ulo hanggang paa. Kaya napagdedesisyonan naming mag-meeting kung ano ang plano namin. What the, why my wife? Frustrated na asal ni Dion, habang nakakuyom ang kanyang kamao na halatang galit na galit. It's because your wife is the heirs, the queen of mafia. Sabi naman ni Chad. Oo nga naman. Makakatapos ako ng mga taong ogag, kung ganito lang ang nangyayari, saan ba ang lungga ng mga iyan? Pagalit na sabi ni Dion, habang pinipigilan niya ang galit na pumapalibot ngayon sa kanya. What our plan then? Para makapaghanda na ako sa pag-ano, matagal-tagal na din akong hindi nakapanakit, asal naman Christian, na ikinilang ko naman, mga maangin. Di ba na kay Dion ang cellphone ni Bettina? Asal ko habang nakatuon ako sa laptop ko. Oo, yes. Sabay-sabay pa talaga nilang sagot sa akin. Mga unghang lang. Sarap nila ipakain sa mga tigre. Then hawakan nyo lang yan, dahil magte-text or tatawag na naman ulit ang taong yan, baka kasi gamitin niya si Bettina laban sa atin, because alam na nila na si Bettina ang heirs ni Lord Ezekiel, na di alam ni Bettina na buhay pa siya, asal ko na ikinatango nilang lahat. Okay, may punto ka, kaya dapat lang na i-monitor natin ang bawat hakbang ng lalaki na yan, sabi ni Tristan, na halata ding galit na galit, sino ba ang hindi? Then we need to protect the heirs. We need to double the security in Gibson Subdivision, because we all know kung ano ang mga galawan ng isang Cruz, madumi, mas madumi pa sa tae, asal ni Chad na ikinatango naman namin dahil totoo. May punto siya, gumana utak niya ngayon na unbelievable. Wow magic, may utak ka pala Anderson, sabi ni Shade na ikinatawa namin lahat, except kay boss na halatang nagtitimpi pa rin hanggang ngayon. Tapos ayon binato ni Chad ng laptop si Shade, pero nasalo naman ito habang tumatawa, dahil sa reaksyon nito na hindi may pinta. Then, they will see how bad I am, sabi ni Dion habang nakasabsab sa malaking lamesa. Oo, alam namin kung paano magalit ang isang Dion Gibson, dahil nakita na namin noong tinapos nila ang isa sa malapit niyang kaibigan. I mean kaibigan namin. Kaya nangilabot naman ako, tumaas na lahat ng balahibo ko, pati ano ko. I mean lahat kami, dahil seryoso siya, tapos may itim na aura na nakapalibot sa kanya. Easy Dion, sabi ni Jade habang tinatapik-tapik ito. Tahimik si Dion, pero deep inside naglisip yan. Magaling yan kaya tinawag siyang silent ano. At malakas ang pakiramdam niya at agresibo. Isang tingin lang niya tapos na ang kalaban, one move one died. Kaya kinatatakutan ang darkest organization. Dahil lahat kami ay may paninindigan. This is our plan, hawakan lang ni Dion ang cellphone ng asawa niya. Huwag muna natin palitan ang numero niya, dahil gagamitin natin yan. At alam kong gumawa na sila ng hakbang para makuha si Bettina, asal ko sa kanila, ako na lang ang nagsalita, dahil hindi man lang kami tinitingnan ng boss namin. At ikaw naman Maya double security dito sa mansyon nila, asal ko ulit na ikinasang-ayon niya. Tristan pakisabi kay Mr. Ferrer mag-uusap kami, kahit 30 minutes lang, biglang sinabi ni Dion. Areglado boss, asal naman ni Tristan. Jade at Shade kayong kambal naman ang bahala sa galaw ng mga Cruz, sabi naman ni Maya, ngayon naging seryoso na ang usapan. Areglado, sabi naman ng kambal na sina Jade at Shade. Christian stay here with Chad. I will meet Mr. Ferrer kasama ko si Tristan, sabi ni Dion, habang nilalaro ang throwing knife, ganyan siya kapag kinokontrol niya ang galit nito. Areglado, sabi naman ni Christian at Chad. And Glidel make sure that you always check the phone of my wife, sabi ni Dion sa akin kaya tumango ako. Sure boss, no problem. Saad ko tapos ibinalik ko ang mata ko sa ginagawa ko. Dion sabi ni Lord Ezekiel pumunta ka daw sa headquarter ng lighting organization. At exactly alas 8 ng gabi, saad ni Tristan, dahil tinawagan na niya ito, nang sinabi niyang gusto niyang makausap ang Lord. Copy, sabi ni Dion bago tumayo. Alam kong gagawin lahat ni Dion, para kay Bettina, dahil mahal na mahal niya ang asawa niya.
Maya, do your work now. Time is gold. Move, move, sabi ulit ni Dion habang tinitignan ang relo niya. Ayon nga, pinadouble secure nga ni Maya ang buong mansyon. And you, Christian and Chad, make sure that my wife is always safe. Dion said. Areglado boss, saad ni Chad. Jade and Shade, make sure that the both of you always safe, and contact me if there's an emergency. At ayon nga, nagsitayuan na silang lahat, saka dumiretso naman ako sa aking workplace, dahil ako ang maging mata nilang lahat.